Iniligay niya ang kanyang sanggol sa tubig na may mga panganib po ng buhaya. No? Alam niyo po ba na ang Nile River po ay infested po ng buhaya at that time? I don't know kung hanggang ngayon may mga buhaya pa rin. Pero ginawa po niya yon para maligtas si Moises. Nagtiwala na ang Diyos ang magbabantay sa kanya. Kailangan niyang magtiwala na ang Diyos ay hindi siya pababayaan at siya ang tunay na may kontrol sa lahat. At minsan, kahit napakasakit, kailangan mong pakawalan ang iyong mga anak at magtiwala na mas dakila ang Diyos kaysa sa iyong sitwasyon. Na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay ng inyong mga anak. Kahit mukhang magulo at wala ng kontrol ang lahat, ang pananampalataya ni Jochebed ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpiling magtiwala sa gitna ng takot. May ilan sa inyo na gumagawa ng mga bagay rin na ganito sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya. May ilan sa inyong mga nanay na para bang gumagawa ka rin ng arka o ng isang basket, maprotektahan mo lang ang kinabukasan ng inyong mga anak. May mga nanay po na ginagawa ang lahat para ihanda ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. May mga nanay po sa inyo na iipunin lahat para lang may maibigay sa anak. Kakainin na lang niya, ibibigay niya pa sa kanyang anak. Ito po ay isang bagay na hanggang sa ngayon nakikita natin sa ating mga nanay. Can you say amen? Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, parang unti-unting nawawasak at hindi umaayos ang lahat para kay Jochebed. Marami sa inyo ang makaka-relate kay Jochebed. Yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat, pero wala ka pa rin kasiguraduhan sa mangyayari. Sino sa inyong mga nanay ang sa tingin nyo'y ginawa mo na ang lahat? Ngunit sadyang mayroong plano ang Diyos. Amen? At ang katapangan po ng nanay na si Jochebed ay ang katapangang magparaya. Ang katapangang palayain ang anak. Ang katapangang ilagay ang anak sa isang napakadelikadong pagkakataon dahil yun lang ang tanging maaring kaligtasan para ang anak niya na si Moses ay lumaki at gawin ang nais ng Diyos sa buhay niya. Nung nakita po ni Jochebed si Moises, napakagandang bata. Hindi naman dahil si Aaron at sino isa? Mariam ay hindi magandang bata. Pero nakita ng nanay na si Jochebed na si Moises ay may layunin. Katulad lang din ng nanay mo na naniniwala at sinasabi sa iyo, anak, huwag mong sasayangin ang buhay mo dahil may layunin ka. Iningatan ka ng nanay mo. At yan ang isang arko na meron sa lahat ng mga nanay ang sinapupunan. Amen? 9 months kang inangatan ng nanay mo. At nung lumabas ka, niayaw kang patabi sa lamok. Huni pa lang ng lamok, kilala na niya. Prinotektahan ka niya. Pero darating ang panahon, no? Katulad ko rin po na may mga anak na babae, kukunin sila sa amin, whether we like it or not. Amen? Pero anong kailangan gawin? Kailangan mong sundin ang purpose ng Diyos sa mga buhay natin. Nagigets nyo ba yan mga anak? One day, nasan ba kayong dalawa kayo? Amen? Pero dahil mahal kayo ng nanay nyo, hanggat kaya niyang protektahan, katulad po ni Jochebed. Alam niyo po ba na si Jochebed, no? Wala naman tayong CCTV, hindi naman na. Pero sa tingin ko po, yung isang ate ni, si Mariam ba? Si Miriam. Tagalog kasi parang naiba eh. Si Miriam, di ba siya yung sumusunod sa Nile River? Tama ba? Habang umaagos. Kasi baka may buhaya po na dumating.
gawing panghapunan si Moises. Ito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng nanay ng dali-dali. Sige, okay, paangos yun yung anak ko dyan. Hindi. Mahirap po para kay Jochebed yun. Ikaw ba, papaanod mo na lang yung anak mo? Pakisundo nga yung anak ko, pag-grab mo na lang. Tapos sunduin na lang natin sa ano. Kung malit pa yan, kidnapin. Di ba? Hindi pa pwede, di ba? Amen. Hanggat maaari po, protektahan mo. Ganun ang nanay. No? Nakita ko po yan nung isang araw, nakonsensya naman ako. Kasi napagod po ako. Sabi ng asawa ko, Han, mag-ano na lang daw siya, in-drive. UST hanggang ba? Layo nun, ha? Mag-in-drive siya. Paano yung driver? May ano ba yan? May tracking ba? Okay. Oo. Gusto mo sunduin mo? Sabi ko, napagod na ako eh. Alam mo minsan, pero ang nanay hindi makakatiis. No? Sige, paano ko na lang. No? Tapos bumaba pa siya nung dumating. Alam mo, nakonsensya talaga ako, hindi ako makatulog eh. Dapat ako yung gumagawa nun eh. Pero ang nanay hindi makakatiis. Amen? Siguro yung mga tatay nakakatiis eh. Di ba? Mga tatay, gano'n, nakakatiis tayo eh. No? Nakakatiis tayo. No? Kawawa naman tayo. Wala tayong mukhang may harap. Di ba? Lalo na kung babae yung mga anak mo. No? Ako naman sabi ko, nga, no, mga babae pa naman yung mga, laking lesson. Hindi niya alam to, ngayon ko lang kinakwento. Sana hindi siya nanonood. Pero ano bang point ko? Ang nanay, siyempre, lalo na kung babae yung mga anak nyo, mga tatay, no? Amen? Gets nyo ba yung point ko? Ang nanay, hindi nagdadalawang isip yan. Hindi pwede. Sunduin nyo yan. O kaya, pakainin nyo, dapat nga. Di ba gano'n, mga nanay? Amen? Yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat, pero wala ka pa rin kasiguraduhan sa mangyari. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Sabi mo sa nanay sa katabi mo, lakasan mo ang iyong loob. Ang Diyos ay gumagabay sa munting arka ni Moises patungo sa kanyang itinakdang layunin, ay siya ring Diyos na tinatawagan natin ngayon. Amen? Na siyang gumagabay din po sa atin sa gitna ng ating mahirap na sitwasyon, naririnig ng Diyos ang inyong mga iyak. Nakikita niya ang inyong pagod, takot, at tahimik na pananampalataya. Kaya nga po ang mga nanay, grabe na lang po ang saludo natin sa kanila. No? At tulad ng ginawa niya noon, kaya ka rin niyang gabayan at dalhin sa lugar ng kanyang layunin at pag-iingat. Kaya special po ang mga nanay po sa atin. Si Jochebed na isang nanay na matapang. Amen? Pangalawang nanay, tingnan po natin. Si nanay na si Hana. Sabi niyo po, Hana. Ang inang nananalangin. No? Marami sa inyo nakakakilala na kay Hana. Isa siya sa 2 asawa. Babagalan ko po, isa siya sa 2 asawa ni Elkanah. Ngunit sa loob ng maraming taon ay hindi siya magkaanak-anak. Palagi siyang tinutokso, iniinis, at pinapahirapan ni Penina, yung isang asawa ni Elkanah. So, ilan ang asawa ni Elkanah? Sino yung isa? Si Hana. Yung isa naman ay si Penina. Okay? Si Penina po nagkakaanak. Ito namang si Hana ay hindi magkaanak-anak. At dahil nga may mga anak si Penina, samantalang si Hana ay wala, lalo pang lumalalim ang sakit na dinadala po ni Hana. Si Hana ay isang babaeng may tunay na kirot sa puso, kirot na taon-taon niyang pasan-pasan at tila walang kasagutan. Si Hana, hindi ito panandaliang lungkot lamang ang nararamdaman niya. Ito ay paulit-ulit na sugat na dala niya sa puso sa bawat araw, sa bawat taon na lumilipas. Ngunit kahit hindi pa niya nakikita ang sagot, ito naman ang kagandahan po kay Hana. Kahit hindi niya pa nakikita ang sagot, hindi siya tumitigil sa paglapit sa Diyos. May kilala po akong mag-asawa. For how many years, kilala to ni Ate Lalaine.
For how many years hindi sila magkaanak?